Kumusta mga kamayaman? Kasama ko dito sa aking tabi upang magpahayag ng kanyang personal experience dito sa bagong bukas na OFW Global Center. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti. Kailan niyo po natuklasan na may ganitong lugar dito sa Hong Kong? Nung in-announce po ng well-off natin, welfare officer natin na si Ma'am Marilu Sumalinog, meron tayong ganito. Of course, masaya kasi meron na tayong kadlungan ba? Kung malamig, mainit, meron tayong magandang lugar para tayo dito mag-rest. At magkwentuhan, ganon. Maghuntahan, magmaritesan, di ba? So talagang nagagalak kami nung nagkaroon na ng ganito. Very positive ang tingin ko dito sa Global Center nito. Actually, I would like to thank ang ating mabuting administrator, ang ating masipag na admin na si Sir Arnel Ignacio, Admin Arnel. So maraming salamat sir sa pagkakaroon namin ng ganito kasi talagang nakakatulong talaga sa amin ang ganito. Really, maraming mang nagsasabi na hindi mahalaga. No, it should be, this is very important talaga sa ating mga OFW, lalo na yung mga walang silungan dyan, kung tag-ulan, taglamig, marami dyan na pero ngayon at nandito na ang OWA Center, then we are secure naman. At saka noon, nung narinig namin na gano'n, actually, we push this, no? May I go further? Yes, okay. Noon pa namin ito, was, I think, 5 years, 6 years ago, na hinihinga natin ito sa ating gobyerno na magkaroon tayo ng mga ganitong centers para at least makapag-relax sa mga OFW. And isa rin sa hiningi natin ang mga halfway houses. But this is really, talagang 10 times na ginawa nila yung hiling natin, no? Pinagbigyan tayo sa ating hiling, which is napakaganda, napaka-komportable ang pahihingahan natin dito sa loob ng OWA Global Center. Mahalaga ang mga OFW, yung mga bagong bayani sa ating gobyerno ngayon. Magtatagal ba ito or what? Of course naman, para sa ating mga OFW, talagang magtatagal ang serbisyo ng gobyerno na maganda para sa OFW. Diba? So, talagang very, we do appreciate everything that the government is doing for us. So, maraming salamat po sa gobyerno ng Pilipinas at sa ating mga bayaning, si Sir Hans Kakdak, si Secretary Kakdak, si Sir Arnel Ignacio, which is, alam natin na napakasipag yan, napaka-active. And then I would like also to mention Yusek, Attorney P.Y. Kaunan, na napaka-active po na natin yan, na pagkapagsilbi sa mga OFW. Huwag na nating, yung binigay sa atin, huwag na nating, parang kulang pa. So, nandito na yon. This is really for us. So, we have to be thankful na nandito ang hinihiling natin. Matagal nating hinihiling ito. Ngayon, pinagbigyan tayo. So, maraming salamat. So isang tanong na lang ma'am before I let you go. Narito na tayo, nai-enjoy na natin. Physically, nandyan na, nararanasan na natin siya. Ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin o mga kapwa OFW na nagpupunta rito sa maybe kung paano nila tratuhin itong lugar para magtagal? I think, maganda naman ang kanilang response at saka very appreciative sila. Nakikita ko nga sila, ilang beses na ako pumunta dito. Clean siguro para Yeah, sinasabi naman natin and then nakikita naman namin sila na naglilinis ng kanilang mesa, may pa ng mga tissue. But anyway, no vandalism. No vandalism, kaya lang kung minsan walang perfect na di ba? So ang sinasabi lang natin sa ating mga kababayan, pati ako, na linisin natin ang ating kalat. Disiplinahin natin ang ating sarili. We clean after our, yung mga... Kasi libre naman siya. Yeah, it's free. Then, we have to appreciate what we have. So, we have to, para pangalagaan natin, linisin. Ako po, si Ate Jenny ng Emilio Aguinaldo, Hong Kong. Ako po si Torafi.
Ako po si Teresa ng Alyansa ng Mga Magulang. Ako po si Sarah Lapos, tumutulong sa walang makain po. Thank you. Alright, makita nyo naman ang ating mga kapwa OFW ay aktibo dito sa Hong Kong. Ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, katulong dito sa Hong Kong, Maria. Masalama at mabuhay!